Hello po mga kalingap, welcome back sa ating channel. So ngayon po ang re-reaction na natin ay si Kuya Jason o mas kilala po sa pangalang Bente Boy. So meron pong kinakaharap na mabigat na problema ngayon si Kuya Jason and pag-uusapan po natin yan ngayon. Pero may papakita po muna ako sa inyong clip. Ito ay galing sa vlog ni Kalingap Rab. So sa hindi pa po nakakanood, panoorin nyo po. And para mas maintindihan nyo ang buong kwento. So, ito dalawang clips lang po ang ipapakita natin dito, yung pinaka-highlight po sa vlog. Naging charity vlogger ako, doon ko na-realize na mayroon palang tumulong. Kasi una-una, may mga sarili din tayong pamilya na kailangan din ng tulong. Tapos nakakapaboost ng self-confidence natin mga bilang charity vlogger, yung mga good comment ng mga supporter. Naging malakas yung mga bad comments naman, nakapanghina. Kasi kung tutusin po, na sana magkaisa na lang tayo sa mga kasi ang pinaka-apektado Saka sana naman, huwag na nilang silipin ang mga vlogger na tumutulong. Kasi alam mo naman, mga vlogger lang naman tayo, content creator, para tumulong. But hindi na lang nila pansin yung mga corrupt government officials sa halip na yun yung anuhin nila, bigyan ng pansin. Bakit tayo pang mga maliliit na charity vlogger? Ang pinaka-naapektuhan kasi yan yung mga beneficiary. Oo. Paano na pag nawala tayo, titigil din sila sa paggagamot. Yeah. Kaya nga, Bali, bago ko po ipakita sa inyo ang clip na pinanood ko po muna ng buo, syempre, ang vlog ni Kalingap Rab. And sasabihin ko po sa inyo yung mga napansin ko kay Mr. Bente Boy bilang charity vlogger. So, isa po sa napansin ko kay Mr. Bente Boy ay ang concern niya sa mga beneficiaries. So, hindi lang po siya basta-basta tumutulong. Siya po yung tipo ng tao na talagang nakikinig at talagang concern doon sa mga pinupuntahan po niya. Yung tulong po na ginagawa ni Mr. Bente Boy, mas priority po niya yung mga may mental health problem, yung mga may depression. So, nakakatuwa kasi mahirap po talaga mag-handle ng ganyang klaseng tulong. Mahirap po siya i-maintain. Kasi 24/7 po talaga yung ganyan. Yung babantayan nyo, may maintenance, aalagaan nyo po siya. At kailangan sobrang haba po ng pasensya nyo sa ganyan. And nakaka-proud si Kuya Jason kasi syempre, bihirang-bihira lang po na may tao na kayang gawin yan at talagang paninindigan po. Kasi sa ginagawa po ni Kuya Jason, hindi lang po siya nagbibigay. Talagang pinapakita po niya yung malasakit niya doon sa mga tinutulungan niya. At saka isa po sa napansin ko kay Kuya Jason, kapag kausapang mental health po, talagang seryoso po siya. Hindi lang po siya yung basta-basta makikinig o oo. Tapos na po. Si Kuya Jason talagang pinapahalaga niya ang mental health. Talagang binibigyan po niya ng pansin at pinaparamdam po niya doon sa tao na may problema na talagang nakikinig po siya at nandyan po siya. Talagang pinaparamdam niya po na nandyan po siya sa tao na may pinagdadaan ng pagsubok, na hindi po niya iiwan, na hindi niya tatalikuran at may kasama po. At sobrang laking tulong po nun sa mga taong may mental health problem kasi sobrang fragile po ng mga ganong klaseng tao, sobrang sensitive. Sobrang hirap po nilang pakisamahan lalo na kapag wala po kayo masyadong mahabang pasensya. Kaya sobrang nakaka-proud si Kuya Jason kasi talagang pinagtsatsagaan po niya. Knowing na hindi pa po niya kamag-anak yung mga natutulungan niya. Pero para until now na inaalagaan pa din po niya, binabalikan po niya kahit may sarili po siyang problema. Wala pong taong ganun, sobrang bihira lang po. Kaya nakakatuwa kasi may mga mabubuti pa rin po palang tao na titira. So, meron pa po ako isa inyong ipapanood na dalawang clips pa pala. 3 ang ating kinuha, pero maiksi lang naman po ito para medyo mas maintindihan nyo kung saan po nanggagaling yung mga opinion natin. So, ito po ang pangalawa. Ganun, sinaman ko man si yung anak ko sa Naga. Kinuha ko yung result ng biopsy. Di ako ni-expect na ganun yung magiging resulta. Sa ganung anong sitwasyon na magkakaroon siya ng cancer, stage 3. grabe. Ito mo lang naalaman? Nalaman. Kaya yung nabigla ako kasi malakas kasi yun grabe din yung sa trabaho. Stage 3. 3B. Sa ovary. Tapos napalo nga ako dun sa post nung anak ko na sabi ng anak ko,
Kasi ma-undergo siya ngayon ngayong week. As soon as possible daw, kailangan mag-graduation. Kailangan ng 2 buwan straight. Sabado, linggo lang ang pahinga. Kailangan dun mag-stay sa Naga. Ang sabi nung anak ko sa okay lang mami na mawala ka sa amin 2 buwan, huwag lang habang buhay. Tinawa man ako kasi siyempre nanay yun ang anak ko. Kailangan kong gumawa ng paraan para matulungan. Kaya yun ang inalo ko yung mabakasakala ko yung lote, yung lupa ko na katatapos ko lang pati bayaran yun sa San Jose para maitulong ko dun sa... So, ayun po mga kalingap, sa mga hindi pa po nakakanood nitong vlog, si Kuya Jason ay lumapit kay Kalingap Rab para humingi po ng tulong dahil nalaman nga po ni Kuya Jason na yung dati po niyang asawa ay may stage 3 cancer. So, sobrang bigat po nun dahil stage 3 na. At ngayon lang din po nila nalaman, kaya may kinakaharap po ang family ni Kuya Jason na mabigat na problema ngayon. So sana idagdag po natin si Kuya Jason, ang family po niya, sa mga prayers po natin na maagapan, makasurvive po sila hindi lang sa health, syempre financially din. And syempre kayanin po ng family nila, lalo na po ng ex-wife ni Kuya Jason dahil may mga anak po sila na hindi pa rin po ganun kalaki. May bunso pa po si Kuya Jason. Talagang kailangan pa po ng alaga ng ina. Kaya, isama po natin sila sa ating prayers. Ito po ang last clip na ipapanood natin sa inyo para tuloy-tuloy na po tayo sa ibibigay nating opinion dito sa vlog ni Kalingap Rab. May na reactor na inabandono ko daw yung pamilya ko. Alam mo di, 3 buwan ako yung anxiety, hindi ako makatulog, hindi ako sa paano ako magsisimula. Kasi lahat ng napundar namin, iniwan ko sa kanila lahat. Kung naghiwalay kayo, parang yung kasunduan nyo? Hindi nagkasunduan. Ako yung nagdesisyon. Kasi inisip ko, yung future kasi ng bata kasi ayoko maging gawawa sila. Kasi yung anak ko 2, nasundan pa kasi yung isa yun. So, ayun mga kalingap, ayan po ang sinasabi ko sa inyo minsan, na may mga reactors po kasi talaga na for the content, yun talagang hindi naman po nila alam yung buong storya, nagbe-base lang po sila sa mga fake news, sa mga comments, sa mga kwento sa kanila, o sa mga kumakalat na balita. Pero wala talaga silang fact check, hindi nila alam yung backstory, wala silang alam sa totoong nangyayari po nun. Pero kino-content nila yun, syempre para po kumita talaga sila. Nakakalungkot kasi minsan sa Kalingap, mas laganap na po yung ganun. Na imbes na ang reactors ay pinapakalma ang sitwasyon sa loob ng Kalingap, nagiging neutral po sila, mas pinapaganda po nila dapat ang image ng mga Kalingap. Hindi, ang nangyayari pa po minsan, kinakalaban din po nila yung nasa loob ng Kalingap para lang po sa sarili nilang intensyon. So, ayun lang po. Sana sa mga kapwa reactors po natin sa loob ng Kalingap, mas piliin po natin lagi yung dapat nating gawin. Kasi hindi po natin alam yung magiging epekto po nun sa tao, lalo na kapag nanguhula lang po tayo o dumadagdag lang po tayo sa apoy para magkaroon tayo ng content. Dapat sa loob ng Kalingap, pinagbabati natin sila, pinag-aayos. Hindi yung nagiging cause pa tayo lalo ng init ng issue na minsan nagkakaroon ng misunderstanding yung mga nandoon na involved dahil sa mga issue na mas pinapakalat pa natin. Maging responsable po tayo. At syempre napansin ko rin po kay Kuya Jason na yung loyalty po niya sa Kalingap. Grabe. Imagine niyo po, 2019 nag-start si Kalingap Rab and si Kuya Jason at ngayon ay 2026 na. So 7 years. Sa 7 years po na yun, grabe yung loyalty niya sa Kalingap. At hindi lang yun, yung sinimulan po niyang gawin sa Kalingap until now ginagawa pa din po niya. Alam naman po nating lahat na si Kuya Jason medyo mahina na din ang views, hindi na po ganun kalaki. So nahihirapan na rin po siya financially supportahan yung mga beneficiaries niya. Pero si Kuya Jason, hindi siya palahingi. Hindi siya yung laging didikit na lang ulit kila Kalingap Rab kasi humihina na po yung channel. Makikita po natin sa kanya na talagang sinusubukan niya mag-isa, na kinakaya pa din po niya at talagang tinatry po niya yung best niya para yung mga beneficiaries niya talagang matulungan pa din po niya kahit siya na po mismo ay nahihirapan na. Kasi sa totoo lang po guys,
para sa akin, ang respeto mas lumalakas po siya at mas tumitibay kapag nakikita po natin sa tao na hindi po siya palaasa o palahingi. At ang nakakatuwa din po dito, marunong po si Kuya Jason na tumingin kung saan po siya nanggaling. So kahit po ang layo na rin po na narating ni Kuya Jason, grabe na din po yung sinikat niya noon, hindi po niya nakalimutan kung saan po siya nagmula. And sa panahon po ngayon, sobrang bihira na lang po makahanap ng ganong klaseng tao. Nakakalimutan yung mga taong tumulong sa kanya nung walang-wala po siya. So sa mga nakapanood na po ng full video nitong vlog ni Kuya Jason, makikita din po natin dito na si Kalinga Prab ay nagbigay ng tulong financially para po sa gastusin sa ospital ng ex-wife ni Kuya Jason. So, salamat din kay Kalinga Prab na syempre hanggang ngayon, grabe pa rin po yung mga tulong at hindi po nakakalimutan yung mga kasama po niya noon. Talagang binabalikan din po niya, lalo na pag nangangailangan po ng tulong. Kasi para po sa akin mga Kalingap, family first talaga dapat. Wala namang pong problema kung maging matulungin tayo sa iba. Pero lagi dapat po nating unahin yung mga pamilya po natin. Kasi mas masakit po yun kapag nakakatulong tayo sa iba pero yung sarili nating pamilya ay nahihirapan. At kay Kuya Jason talagang kahit hirap na po siya, tinutulungan po niya yung pamilya niya at yung ibang tao. Di niya na po iniisip minsan yung sarili niya. Kaya sobrang nakakatuwa kasi bihira lang po talaga yung ganyan. Sa panahon po kasi ngayon, maraming tao na kapag sumikat o kaya pag yumaman, hindi po sila nagsasama. Madaming tao na nang iiwan sa ere. Pero dito sa Kalingap, halos lahat po talaga kapag aangat ang isa, aangat ang lahat. Talagang sama-sama po talaga. Lagi po nilang pinipili na may makasama sa pag-angat kaysa mag-isang umangat. At hindi po lahat ng taong pinagpapala ay sinishare po ang blessings nila. Kaya sobrang swerte po ng mga tao na natulungan din ng Kalingap at na-appreciate po ng mga Kalingap yung mga ganong beneficiaries na pinapahalagahan din po yung mga tulong na naibibigay nila kasi hindi po talaga biro, lalo na off-cam. Kasi ang mga nakikita po natin on-cam, syempre ilang minuto lang Pero hindi natin nakikita yung buong pangyayari, hindi po natin nakikita yung efforts ng Kalingap o ng mga charity vloggers papunta doon sa beneficiaries kung gaano kalayo, kaputik, kabundok, yung mga binubuhat na ng gamit para po mabigay dun sa mga beneficiaries, mga grocery, mga ginagastos, lahat po yan. Kaya mas anuhin po natin sa sarili natin na ma-appreciate lagi yung mga bagay na nagagawa na mabubuti. Kaysa naghahanap po tayo ng mga kulang, minsan kasi may mga nagre-reklamo pa po na bakit ayan lang ang binigay, minsan sinasabi na kulang pa yan, sana next time may ganito. Mas ugaliin po natin na ma-appreciate yung mga nakikita po natin. Kasi hindi naman din po natin alam yung mga pinagdadaanan ng mga taong yun sa likod ng camera. Hindi po nila yung sinusumbat sa inyo o sinasabi na pumunta kami ng ganito kalayo, bumiyahe kami ng ganito kalayo. Ang pinapakita lang po nila sa inyo yung mga naitulong. Pero sa likod po ng camera, marami pa tayong hindi nakikita. Minsan nakakalungkot po kasi kung sino pa yung mga tao na puro kabutihan yung ginagawa. Yung desire po sa puso nila, yung intention nila ay malinis. Sila pa po yung mga tao na grabe yung mga pinagdadaanan sa buhay at mas binabaksakan ng problema. Minsan hindi po natin maintindihan. Pero diyan po kasi nasusukat yung faith natin So sana sa mga viewers po natin, tulungan po natin syempre si Kuya Jason, hindi man po financially pero isama po natin sila sa prayers natin. Kasi may nakita rin po akong comment ni Kuya Jason dito sa vlog ni Kalinga Prab. Sabi niya, maraming salamat G. Sa tulong mo, grabe, sunod-sunod na pagsubok na kailangan harapin. Minsan gusto ko nang sumuko. So, kadalasan kasi diba, mga Kalingap, may kasabihan nga tayo. Kung sino yung mga madalas masaya o nagpapasaya, sila yung mga may mabibigat talagang problema. So, sa part ni Kuya Jason, siya po yung laging umiintindi mentally sa family, sa beneficiaries po niya. So this time, parang si Kuya Jason naman yung parang kailangan ng guidance, ng mga ngamusta sa kanya, ng makikinig sa kanya, sa dami po na pinagdadaanan niya. So ayun, sana isama natin sa prayers, syempre, yung ex-wife po ni Kuya Jason, yung mga anak po niya, and si Kuya Jason na syempre kayanin po niya, wag siyang sumuko. And sana maniwala siya na makakasurvive sila. Wag siyang mapagod na maniwala
and magtiwala po sa taas and syempre po sa sarili niya. So ayun lang mga kalingap, sana i-appreciate po natin lagi and i-highlight po natin yung mga nagagawang kabutihan, hindi lang po ng kalingap, pati ng mga tao sa paligid natin, para po mas gumagaan din po yung pakiramdam natin. Kasi sa totoo lang po, kapag mas madami po o mas lamang ang positivity sa sarili natin, yung ibang tao nahahawa din po yan. So pag mas madaming positivity na nasa paligid natin, mas magaan po ang buhay. So ayun lang po, salamat sa panonood and God bless us all.